Ikaw ba? Takot ka ba sa ibis? Sa flying ibis. Kung ganon, kilalanin natin sila. Ang mga apis ay kabilang sa class Insecta, order Blattodea. Sila ay mga insekto na nahati sa tatlong bahagi ang katawan, ang head, thorax at abdomen, at meron silang tatlong pares ng mga paa. Alam mo ba na isa ang mga apis sa pinakamatandang insekto sa mundo? Panahon pa ng mga dinosaur ay gumagala na sila sa ibabaw ng mundo. Ayon sa mga eksperto, sila ay existing na ng 125 to 300 million years. At alam mo rin ba na merong mahigit 5,000 species ng mga apis sa buong mundo? Sa Pilipinas, ang dalawa sa pinakapangkaraniwan ay ang German cockroach or Blattella germanica at ang American cockroach or ang Periplaneta americana. Napaisip ka na ba kung bakit parang ang hirap patayin ng mga apis? Well, dahil ito sa kanilang mga paa na ginagamit para tumakbo ng mabilis at makaiwas sa panganib. Kaya din nilang lumipad palayaw gamit ang pares ng kanilang mga pakpak. Ginagamit din nila ang kanilang antena bilang sensory organ para matukoy kung saan may pagkain, panlasa sa kinakain, at kung may danger sa paligid nila. Naisip mo na rin ba kung bakit kahit sprayan na ng insecticide sa mga apis, hindi agad sila nangamatay? Nakakainis, di ba? Pero ito ay dahil kaya nilang pigilan ang kanilang paghinga ng hanggang 30 to 40 minutes. Kaya kahit lunurin o sprayan mo, nakakasurvive pa rin yan sila. Ito ay dahil meron silang spiracle sa gilid ng katawan kung saan dumadaan ang hangin. Kaya kapag nagda-dive sila, makikita mong may bubble sa gilid ng katawan nila. May tanong ako sa'yo. Ikaw, kaya mo bang mabuhay ng walang ulo? Well, ang mga apis, kayang-kaya nila. Ang cockroaches ay kaya pang mabuhay ng isa pang linggo kahit wala ng ulo. Hindi kasi sila dependent sa bibig para huminga. Ang ikinamamatay lang nila ay dehydration o kaya gutom. Pero bakit nga ba may mga apis? Ano nga ba ang silbi nila? Well, Ang mga cockroach ay scavengers. Kinakain nila ang mga patay at nabubulok na organic matter tulad ng dead animals, halaman, basura, at mga tirang pagkain. At yung nutrients na nakukuha nila ay nire-recycle at ibinabalik sa ecosystem upang masuportahan ang ibang organismo. so, may silbi rin pala sila. Kaya lang, sa sobrang bilis nilang dumami, kadalasan kahit saan nakikita na natin sila. Kaya, sila rin ang mga kadalasan nagdadala ng sakit kagaya ng salmonellosis, cholera, typhoid fever, at dysentery. At sa mga sensitive naman na tao, sila ang kadalasang sanhi ng asthma at allergic reactions. Karamihan sa atin, ang tingin sa mga apis ay peste. Pero alam mo bang may mga species ng cockroach na kinakain sa ibang bansa tulad ng Thailand, Vietnam at Mexico? Mataas ang nutritional content ng cockroach kaya ginagawa itong alternative source ng protein. Ano bang inihintay mo? Tara, mukbang na!